Alright. What's up mga trupa? Recording na ba? Sync. Okay. Bale, magpi-POV ulit ako. Iko-compare ko lang yung recording ng Hero 8 tsaka itong Hero 12. Kasi may mga katanungan. Ako mismo na user nung camera na to. Meron na akong mga katanungan. Bakit parang mas maganda yung recording ni Hero 8 kaysa kay Hero 12? Para sa akin dagdag na rin natin yung pedal cam. Balik tayo sa pedal cam. Ganito yung setup ko dito sa may pedal cam. Meron akong cellphone holder dito sa ilalim ng manibela para ma-record natin. Problema ko, napakalaki lang ng cellphone ko. Dapat yung maliit lang. Hindi rin naman kasi pwedeng yung GoPro yung ilalagay ko dito kasi madilim. Walang ilaw. Sync lang ulit. Slash from Oops. reading about him and more from Ay, mali dapat hindi nakano to. Hindi, okay lang. Hindi pala ako nagre-record ng audio. Alright. So bali itong POV na to is comparison nung bago nating camera. Pansin ko ng mga nag-record ako nung nakamotor ako, ba't parang mas maganda yung recording ni Hero 8 kaysa kay Hero 12. May bago kaming parking dito sa UB, multi-level. First, second, third, 4 na floor, multi-level, puro park lang talaga. Paradahan lang talaga ng mga sasakyan. Oops. Paalam lang tayo sa level. Ito yung masikip na part. Tapos ang problema natin dito kay Montero na 3.5, lifted yung hood. Lifted yung harap. So tingnan mo, wala na makikita oh. Oops. May mga nadali na dito sa part na to, sa taas. Third floor tsaka may sa rooftop. Kasi hindi kita yung sides, masyadong mababa. Skirt yung natatamaan. So far ako, hindi pa naman ako nadadali dyan. Napakalapad pa naman itong Montero natin. Alright. Pansinin nyo yung recording ng dalawang camera ko, Hero 8 tsaka Hero 12. Si Hero 8, nasabi kong parang mas maganda yung recording niya kasi yung mga halaman, parang mas malatak yung pagka-green niya. Tapos itong si Hero 12, madilim pare. So nagiging dark. Nagda-dark yung recording. Eh parehas naman sila ng settings. Naka-on yung low light, 60 fps. Parehas na naka-on yung hyper smooth, 4K resolution. Nagre-record ako 4K resolution. Akyat naman tayo ngayon, laging dito sa baba yung POV natin. Daan tayo dun sa kalsada dito sa Baguio na bawal yung motor, sa may Season Road.
sa POV kasi mas marami nanonood dito sa may driving natin kaysa sa pagbumotor. Napakakunti yung analytics ko last month nung puro motor lang ginawa ko. Ang konti nung revenue ko. Dito sa mga ganitong part mahirap i-drive si Montero. Paakyat tapos traffic. Sabay lahat naman ng naka-manual transmission. Mangangalay ka talaga kung hindi ka sanay sa manual transmission. So automatic abante atras, abante preno lang eh. Pero wag kayo kasi mas masayang imaneho pa rin si manual. Kapag nagkikipaghabulan ka, ganun. Mas masarap hatawin si manual transmission. Yun ay para sa akin lang naman. Para sa akin lang naman ay mas masarap hatawin si manual transmission kaysa kay automatic transmission. Oops, may naririnig akong ano dun 2-cylinder na motor rinig niya yan. Dito sa banda dito mga tropa, pwede pa yung motor. Pero dapat kailangan ng mga liwa. Kapag kakanan ka, bawal na motor. Session road na yan. Season. Season road. May mga nag-comment pala sa mga previous videos ko regarding dito sa driving ko dito sa Montero. Bakit daw ako nagmamaneuver ng naka-neutral? Bakit daw ako nagpapatakbo ng naka-neutral si Montero? Oh, parang ganyan pala yung ginawa ko. Kapag alam ko kasing hihinto na ako tapos medyo downhill pa naman, na malapit na akong huminto, ninyo-neutral ko na para nabibitawan ko na agad yung clutch bago pa ako huminto. Hindi naman ako nag-neutral yung sobrang tirik nung kalsada tapos preno lang yung humahawak sa sasakyan. Hindi ko ginagawa yun. O yan, naka-neutral na ako. Mas maabante pa rin ako. Basta ganun kapag malapit na akong huminto tapos may konting allowance pa sa harap, neutral ko na. So naka free wheel na lang siya. Green light. Oh, parang ganyan. Ay hindi, segundo pala ako. Engine brake. Pag hihinto na, neutral ko na, release clutch, tapos umaabante pa rin ako. Sabagay, hindi nga naman siya safe. Kasi paano pag na-loose brake ka? Wala ka ng preno. Nakasanayan ko lang din, bakit? Kaysa naman yung half clutch mo kapag malapit ka ng huminto, tapos nakaapak ka pa rin sa clutch, hindi masusunugan ka ng clutch pare. Hindi ko rin naman sinasabing ito lang yung tamang style ng pagdadrive sa manual transmission.
ayun ay nasa kanya-kanyang preferences natin yan ng mga driver syempre. Ayaw kasing binababad yung clutch ko eh. Saka kahit pa paano, hindi naman truck tong hinahawakan ko, hindi naman mabigat na sasakyan to. Traffic na naman dito. Nakakatawa pala. May nag-comment sa may nag-comment sa mga sinaunang sa mga sinaunang pedal cam na drive POV ko. Para nasabi ko kasi na mahirap i-drive tong si Montero comparing sa ibang mga manual transmission na gasoline engine. Comparing dun sa may Civic ko dati. Mas mahirap timplahin itong clutch ni Montero. Mataas siya tapos nagpi-feedback kasi. Tapos sabi nung nag-comment bigla sa channel ko, ibibenta ko na ba si Montero ko pare? Sabi. Hindi naman. Kapag pinapractice mo naman kung paano mo i-maneho si Montero, hindi ka naman na mahihirapan. Kaka-muscle memory ka. Ito yung sinasabi ko, nabababad si clutch. Lalo traffic, tapos paakyat. Kawawa, nasusunog din siya syempre. Diskartehan na lang, huwag na masyadong tutukan yung nasa harap. Lagyan mo na space para kapag hihinto na siya, at least makabante ka pa rin, hindi ka pa naka-clutch. Tapos pag umabante na siya, yun, timing na. Saan ka ba pupunta pare? Diba? Oops, hindi mo ba ako pinakahabol? Okay ba yung pedal view natin? Shucks, tangking pare. So nagtatanong pala kung kaya bang imaneho ng 5.2 ay 5.3 ba yun? 5.3 yata siya. Kaya bang imaneho ng 5.3 height si Montero? Kayang kaya yan pare. Kung hindi nyo natatanong, mas maliit pa ako sa 5'3". Maliit lang yung mga paa ko. Gaspol na nila dito. Traffic yung inbound papasok ng Baguio. Grabe haba ng traffic. May naalala ako kapag ganito. Yung mga nagko-comment kasi dun sa mga sinaunang na upload ko na video,
puro pambabatikos naman yung mga ibang nababasa ko doon. Hindi daw quality yung style ko mag-drive. Hindi quality, hindi safe. Kasi mahilig ako magmaneho ng single hand driving. Hindi naman kasi ako nag-driving school mga pare. Ako yung mga isang driver na natuto sa sa sariling pagsisikap. Yung di mo tinatakbo mo yung sasakyan para matuto magmaneho. Yan nag-driving school. Hindi ako nag-aral ng may instructor talaga sa pagdadrive. Yung tipong style ng pagmamaneho ko ay yung pakiramdaman ba. Napakiramdaman mo yung walang theoretical, ganun. Puro pakiramdaman lang. Pinapakiramdaman mo yung timing ng pag-apak, pag-release ng mga pedals. So far wala naman akong mga major accident na na-encounter. Yung ako yung sumasagi sa ibang mga sasakyan, ganun. Never ko pa naman na-encounter. Ako yung sinagi, ako yung binangga. Na-encounter ko na. Traffic man yung tol. Ay, sa kabila. Oops. Ba't di ka nagarod? Kupal ka. Yung nambati ko sa akin sa style ng driving ko yung isang kamay lang. Ewan ko ba mas precise yung kapig ng kaliweteng kamay ko kaysa both hands or kaysa ito lang. Mas precise kapag left-handed kasi ako. Kapag dalawang kamay yung ginagamit ko, minsan nabibigla-bigla ko yung mga ganun eh. Pero kapag itong left hand lang, smooth lang yung mga kurbada. Pansin ko lang din sa sariling driving style ko ganun siya pare. Pumasok tayo na